Hello, good morning sa tanan. Today is Sunday. So have a blessed Sunday ahead. So medyo naldugay tag load kay nabisita natay gibuhat. So nalipay tud ko kay niabot na akong libro nga i-order. Ini Visual Dictionary of Architecture by Francis Dickey Ching. So mo ni akong gigamit sa akong pag-take ng board exam. Nga din ni tanan mga parts sa structure. Muna akong gi-back up atong gray nga libro kung Western History of Architecture. So naman din mga detalye sa mga structure katong mga yani mga parts sa simbahan, mga parts sa pyramid, parts sa sigurat. So na diri nakabutang tanan. So daan ko ani nga libro. So kung makahigayon mo, nasapi mo, ng mga estudyante, palit man ni. Kuha isa na inyong pang-date sa inyong trato. Nasa ni ninyo. Okay? Karon proceed na ta sa atong chapter 5, which is asa naman ta? Egyptian architecture? Yes, Egyptian. Kaya itong chapter 5, chapter 4 is Mesopotamian. So, kini taas-taas ni Egyptian architecture. Ang gikuan ni nga duha ka line, duha ka path of architecture. Ang siyempre sa secular history and of course the architecture sa ang God. Nung giunsa sa niya pag-establish ang yang yang katawhan, yang architecture. So, medyo taas yun eh. Mga sa kauras guro. Walang paningkamutan no or atong kaduhaon ni nga topic taas kay ni kay ang Egyptian architecture man gud sa base sa record is no say pinakataas nga era. Ang iyahang kuan is 3,100 years. Yang pag sulpot sa gahom. Niabot ni siya og total og 31 dynasties. Taas kayo no? From 3,100, 3,000 years to 395 common era. Na nalimang ka na. 1,000. So, taas kayo. Anyway, isugod ta. Egyptian architecture. Egyptian monuments and the journey of Abraham. Two paths of architecture. 3,100 BCE to 395 CE. Common era. 3,100 years or 31 dynasties. So, we begin Genesis 12:2. I will make of you a great nation and I will bless you. So, morning giingon ni God ang Abraham nga imo ko ikaw ang nasod o panalanginan ko ikaw. So, mo na yang saad. So, as I've said, duha ni ka kuan, duha ka path. So, unahon na to ang Egyptian secular history. Mo gining nasa tong eskwelahan, no? Kani, naghimo kog summary sa period. Unsa nga period, kung sa to siya nahitabo. Ay mo na no, pinaka-importante magtuon nga itag history. Ibaw tag kanusa, yung timeline ba? Mo man ay pinaka-importante. Wa ta kay bawas timeline, dugay kitang pasabot. Kung saan na siya nahitabo.
halos ana siya tukod, ana. So, muna ang kuan, summary of Egyptian civilization. Kani, pre-dynastic. So, before Common Era, 3,100. Early settlements developed of writing and agriculture. Siyempre, writing and agriculture, yapon ng ilang kuan. Gikan sa Paleolithic, no? Nomadic nga life. So, nahinay na sila adapt agriculture, writings. Early dynastic period. Step na 3,100 to 2,686 before Common Era. Unification of Upper and Lower Egypt. Imhotep builds pyramid. Oh, muna ning panahon ni Imhotep, the first recorded architect. Based ni siya sa secular history. So, nag-unite sila ang Lower Egypt ug ang Upper Egypt. Nag-unite sila. Unification. Old Kingdom, 2,686 to 2,181 before Common Era. Age of Pyramid. Muna ning mga panahon sa mga pyramid. Mga Pyramid of Giza. Ano, Pharaoh's divine authority established. So, mga divine authority sa mga pharaoh, sa mga hari, establish nila. Na sila pang gobyerno. Nahiusa na ang Lower o ang Upper Egypt. Muna sa Old Kingdom. First Intermediate Period, 2,181 to 2,055 before Common Era. Political chaos, drought, decentralization. So, nanay political chaos. Ilog na sa gahom. Nanay drought o decentralized. Di ba, na-centralize? Decentralized na po. Middle Kingdom, 2,055 to 1,650 before Common Era. Stability returns. Arts and temples flourish. So, balik na po. Stable na po siya. Arts and temples flourish. Kani nga mga panahon. Second Intermediate Period. Maning mga period. 1,650 to 1,550 before Common Era. Hyksos rule. Introduction of new weapons and chariots. Wala na militarization. Na-develop na silang militarization. New Kingdom, 1,550 to 1,070 before Common Era. Egypt's Golden Age, monumental works, Karnak, Luxor, Abu Simbel. Time of Exodus and Ramses. Oh, kani. Mga ning panahon sa Exodus. Pabitahon si Moses, nga niadto siya ah, sa ni wilderness. Ano siya? Kani, third intermediate period, 1,070 to 664 before Common Era. Division and foreign influence increase. Late period, 664 to 332 before Common Era. Brief retrieval, conquest by Persian and later Alexander the Great. Sudlan man ni sila gihapon ni Alexander the Great. Greco-Roman period, 332 to 395 Common Era. Ptolemaic dynasty, Roman rule, rise of Alexandria. Total duration, 3,000 years across 31 dynasty. So, una, mangutan na ta, anong arking, anong, man,
Gisulpot man sa gahom ang Egypt kay kanang 3,100 years dili na lalim nga pagsulpot sa gahom. Ngano man nga ingana kataas. So, mag-research ko, ang tubag mao ni, why Egyptian rose to power before all other civilizations. Reasons why Egypt rose to early power. Ano man, rose sila. Geographic advantage. Maning ah numero unong rason. Kaya unsa man day ang location anang Egypt, ang iyang geographical location, unsa man day? The Nile River provide excuse. Kaya ka naman kung Egypt na ang Nile River. The Nile River provide consistent fresh water, fertile soil, and easy transportation. Its predictable flooding created ideal agriculture conditions in an otherwise desert region. So, kanang Nile River, kanang yung mga river banks des gilid, rich kay nag minerals. So, diha bisan gani ang papel diha man gani papyrus ang papel ang sulatan nila ba sa una bato pa man sulatan no kanang papel diha na gyapon based sa history diha gyapon na gikan na sa Nile River anang rich kay na siya diha daghan na pili tanom diha luag kay na suba agriculture na ilang tanom kay rich man kay na ang kilid sa suba rich kay minerals ba natural barriers and for defense sa man eh Egypt was protected by deserts Sahara to the west may Sahara desert to the west may Eastern desert to the east the Mediterranean Sea to the north and the cataracts to the south. Usab ning cataracts, dili ni cataract sa mata. Cataracts kani kanang sumpay ni sa Nile River kaning Nile River tungod sa kaluwag nag-isla ba na isla diha lisod kay tabukon. Ini nga ini nga kay chariot pa man ang mga gamit sa una sa pag sa musulong ka dito sakay kag chariot. Saan mo nagtabok ng suba? Di parehas og di pareha kalawom ang tubig. Wa pay tulay. Sa spillway wala diha. So lisod kayo. Lisod sila sulungon. So mo na ilang natural defense. Mo na nga wala sila nahilabti. Hinay-hinay og growth ilang ang gobyerno. Agricultural surplus and trade. Ganay trade. With surplus food from the Nile Valley, Egypt could support a growing population and sustain craftsmen, priests, and rulers, sparking urbanization and wealth. Early unification under strong leadership. Around 3100 BC, King Namr or Menes unified Upper and Lower Egypt, forming the first centralized kingdom with divine kingship, a major advantage over settled tribes elsewhere. So, na sila king, na sila hari, nga mo'y mugmando. Ba kayo na, divine pag yun, no? Divine kingship. Mo'y magmando. Para mahiusa ilang lihok, ilang panggoberno, ilang ekonomiya. Unified sila. Advantage sila sa uban nga nagkakatag-katag katong uban ng mga tribe nga nagkatag-katag gikan sa Tower of Babel. Kini sila mo ni sila una nga na sila kingship nga advance ang ilang religious and cosmic worldview. Egyptian believe their king, Pharaoh, ang king nila Pharaoh, was God on earth. Diba, ba? Diba sa Tower of Babel, ang tao
pag-uton niyang langit kay siya Ginoo sab. Iproklamar niya iyang kaugalingong Ginoo sab. Pero kini medyo siya na-humble gamay. Ang iyang pagka-Ginoo dinhi na lang sa kalibutan. Wa nay apil sa langit. Pero Ginoo gyapon. Ginoo gyapon sa Ginoo ba? Ba yung tao no, grabe garbo ba? Garbo man eh. Ngayon magpaka-Ginoo ka, grabe na garbo ba? Was God on earth entrusted to uphold cosmic order? Maat. Mao ko na saligan sa mga cosmic order. This belief, centralized authority and obedience. Ano sa ilang technique? Na kana nga pagtuo, mao na naka-centralize nilang tanan. Nga mutuo mo ana kay mo na entrusted na siya sa higher above. Basta fueling large project like pyramids. Mo di ay. Eh, sinaligan na siya sa fun. Labaw magagahom kana siya ng king or pero Ginoo na siya diri sa earth. Sinaligan na siya dito labaw kinahitasan. Kurba kay ba? Mo nang maka-refuel siya og mga dagkong mga proyekto. Innovation and record keeping. Diya na day. Dini na. Siyempre na may papel. Develop of hieroglyphic writing, calendars, and advanced architecture gave Egypt administrative, cultural, and technological power far earlier than the other emerging societies. Hindi siya advance. Hindi siya advance. Advance siya dito sa Mesopotamia, advance siya dito sa Greek, sa Rome, aning mga panahon. Nga, kuan. Tungod aning, na sila ano, Egyptian administrative. So na sila pang gobyerno. Na sila form of government. Egyptian rise was not accidental. Really aksidente. It was a product of strategic geography, divine rulership, agricultural success, and religious unity. Na sila'y usa kapag tuo. Importante man di na to na naminusa ng atong pagtuo nga naman. Kung di ka ni mahiusa atong pagtuo, imposible gigayo nga mahimo tang usa ka nasod, mahimo tang usa ka sa grupo na lang. Di aganis balay, ug di gani mag-uusa inyong una-una, gubot yun yung balay. Kaya naman, importante kay nang namoy usa ka pagtuo. Diya nagsugod ang pundisyon. Diri, kini, masabtan nato ni. Pag-abot nato dito sa kay Tupats man kani Egyptian pa man akong topic una. Masabtan nato ni kung unsa ka importante ang pagtuo nga kung usa ra mo pagtuo dako gyud kayo mo kay puruhan nga molambo kay kung mag-divide gani sa exorcism bitaw topic lang ako kumaya. Sa exorcism, ang tekniko no ni Satan nga mabungkag ang pamilya is to divide and attack. Unsa na pasabot? I-divide niya ba inyong hunahuna sa pamilya? Divide. Lahi. Ayaw din niya atakihon. Muna siya, divide and attack. So, importante kikinang usa inyong pagtuo aron mausa ligon mo. So, anyway, kana nga topic sa exorcism na. Lahi po lang siya ang topic. So, bisan na gani diri sa istoryo, nga ang religious unity, usa na sa nakaparay sa Egyptian government. So, dinita sa the rise of Egyptian architecture, monument to human immortality.
Kani atong makita diri kung unsa ang compare nato ba, parallel, comparison. Kung unsa ang tawo maghimo siya nga aron maningkamot siya, madumduman siya sa history nga iyang ngalan mo last for long. While sagad ug unsa say pamaagi, unsaon niya ang iyang kingdom nga molungtad yun nga dili yun mabungkag. Kani kani importante ni para sa ako kining Egyptian picture, importante ni kay dili man kini nga mga panahon, mo man ning panahon nilang Moses, mga limang kag 3,100 years. So, niya, neta, sugod ta ni, sa bahay kay 3,000, Genesis 12:2. Balik sa ta diri kamay. I will make of you a great nation and I will bless you. Ano to natuman gini. As a primitive shelter evolved into organized settlements, two parallel architecture narrative emerged in the ancient world. One has rooted in human grandeur, the rise of Egyptian civilization with its colossal monuments. The other was quiet, nomadic journey led by a man named Abraham, chosen by God to become the father of a nation. While Egypt sought eternity in stone, God continued his plan for a spiritual nation, building not temples of stone, but a people shaped for his purpose. Yun importante kani. Ngayong giingnan ani, I will make you a great nation and I will bless you. Si Abraham man. Yan gitawag si Abraham ba. Igsulti siya. So, dinita. Egyptian. Kaya mo man yung manggawas ni sa board exam. The rise of Egyptian architecture monuments to human immortality. Massive structures. Oh. Kita ginato din ang tao. Massive structures. Egypt's Egypt's pyramids, temples, and obelisks represents humanity's pursuit of permanence. Pharaohs commissioned monumental project to immortalize themselves. No? Kining pyramid, una, ang purpose ani, tomb ra na siya. Actually, to preserve ang flesh sa king. Sa ila din nagikan ang anang embalmment, kanang imbalsamahon ang tao ba? Dead preservation. Kaya doon na sila pagtuo nga mo-reincarnate ang tao. Balik. Ang purpose ra ng pyramid is to preserve the king. Temples. Daghan man sila gods. Daghan sila gods. And obelisk. Kung saan man ang obelisk. Pyramids, temples, and obelisk. Kung saan man ang obelisk. Ang obelisk, kung sa ato pa na ron, lapida. Diya ibutang, hala, nana. Kanang obelisk. Taas kayo na siya. Makita ninyo na sa social media. I-research na lang, no? Diya ibutang ang mga ngalan ng mga sikat nga tao, atong ilang mga history nila, kung sa ilang gibuhat. Diya i-record sa obelisk. Mura nag monumento. Statua ba? Indog. Diya i-record ang ilang mga nahimo. Kung ba kaya ibandilyo yun. Pursuit of permanence. Pharaohs commissioned monumental project to immortalize themselves. So, grand structure yun ilang moon aron nga di sila ma-immortalize o di mamatay ba ilang record. Sa pa ilang kwan. Material mystery. Stone blocks. Wing tons were quarried, transported, and precisely set. Architecture became a demonstration of power, wealth, and religious devotion to multiple gods. Kung bagay architecture sa unang panahon, no?
pasabot naa kay pyramid na kay pyramid, naka-built kag pyramid, pasabot ana nga powerful ka. As I've said, di naman na mabasta-basta ang tawag sugo kung alsahan ninyo ng bato, dalhon ninyo deserto. Ang deserto baya wa ba nay bato. So, pasabot ana, ang imong instruction, ang imong gahom, dili basta-basta. Nga naman, bugat ba ng bato, dalhon nimo dito sa layo kayo, pila ka milya. So, nagpasabot na siya og gahom. Ya, grabe ka gahom. Ya, wealth. Grabe ka ka dato eh. Pag finance lang ana, mahal ba kayo na? Kaya, na sila devotion sa mga gods. Daghang kay gods, multiple gods. Research ninyo ng mga gods sa Egypt. Daghang kayo. Temples as centers of worship and power. Bisan na sa unang panahon. Kung uban nga ng worship of power. Wala ka kay power, wala ka sa panggobyerno or king ka or pharaoh ka, kasi kay worship nga gods. Example, Temple of Karnak, Luxor, and others were designed not only for ritual but to reinforce the divine status of the pharaoh. Ano yung mangod sa una? Basta, king ka or pharaoh ka, lagi kay gods. Mga gina ang kultura. Lagi kay gods. Bali, devoted ka na nga gods ba? Tan kung minsan ka nga hari, devoted ka sa son of, ano, God of the Sun, inana. Kay mo man ay magkuhan sa imo, ma-maintain ka sa power. Kay sinaligan lagi, interested. May lang pagtuo. Pero God, Japon siya. God siya sa yuta. Grabe, no? Di na siya God dito sa langit kay magpagad-God pa siya sa langit na mausap sa diya yung storya. Medyo siya humble. Sa yuta na lang yung coverage pero God Japon siya. Garbo Japon. Grabe kining tao, ah. Gamay na lang siya nga God. Ano, ginoo-ginoo. Ginoo-ginoo siya. Kas ka pa ita. Magpakaginoo magining tao. Yan nga no, magining. Dahil ta. Sacred geometry and cosmic symbolism. Egyptian architects align structure with celestial bodies, integrating spiritual meaning with engineering precision. No? Kulba kayo ba? Ay, ang buhaton nga. Kana manggong Pyramid of Egypt. Abisa ka na sigurat. Na siya yung mga cosmic nga mga alignment. Cosmic alignment na siya. Nga, tuhuan nila nga ma-integrate ang spiritual ug ang humanity ba. Ginoo-ginoo gyapon lagi, ginoong gagmay. Eh, Stilan. Renta, slavery and oppression. Much of Egypt architectural success was built upon the labor of slaves, including future descendants of Abraham. Kini, forced labor ni sila. Grabe, forced labor mo yun. Labi na ng pyramid, oh. Lalo ni mo dito bato, dako kayo. Forced labor, gina, di ni mo nalatosan ng tao, di gina mo lihok. Kapoy gina, arguyuro ni mo ng bato, dako kayo. Forced labor, gina siya. Hasta pang descendant ni Abraham, nalalahig pa. Nga naman, kaya mo kaliwat ni Abraham, Moses, sila. Matapik na to niya. Karon ra gyapon. Taon-taon. Nganon kaabot sila dito sa Egypt. So, kana to sila nakatrabaho to sila sa structure sa Egypt. Kung sa structure ilang gitrabaho, madiskasan na to unahan. Influence and styles, monumentality, symmetry, actual planning, na use of massive stone columns, Luthos and papyrus capitals. May research ninyo na gimugawas sa board exam. Luthos and papyrus capitals. Nang ilang kolom ana nanay kapital.
Mga architecture student, sabot na sa kapital. Decorated walls with hieroglyphs and reliefs. Palace designs with courts and peristyles. Introduction of pylon gateway. Kano yung pylon gateway? I-research na ninyo kay ano, importante kayo ni kay ang uban ani mo gawas ni board exam ning pylon gateway. Unsay purpose anang pylon gateway? Ana, nganong naghimog pylon gateway? Naman nas Babylon, pylon gateway. Kanina, Imhotep, the first recorded architect. So secular history, si Imhotep kuno ang first recorded architect. Kaya nagplano siya og Pyramid of Egypt. Pero ang God, dili si architect. Pero first naval architecture ang God ang plano yun. Siya gito nagplano. Atong Ark, Noah, ito atong gidiscuss. Lastly, ang kalibutan, architecture na pag-design niya. Vertical zoning, horizontal zoning, o. Okay, atong libro ang gihimo. God get first architect. Kani, first recorded ram pod ang term God. Kaya gyapon. First recorded architect nga na-record ba nga architect gyud siya. Imhotep served under Pharaoh Djoser during the third dynasty of the Old Kingdom. He designed the step pyramid of Saqqara. Yan pyramid of Saqqara. Considered the earliest colossal stone structure in Egypt and the first known pyramid. Research na ninyo. Pyramid of Saqqara. Purpose sa pyramid is a tomb. Lubnganan. So, diya lubong ang hari. Asawa sa hari, anak sa hari, pahimo na silang mga pyramid. Daghang mga pyramid sa Egypt. Imhotep was a polymath. Muna yung ang abilidad niya ba ni Imhotep? Polymath, mathematician, architect, physician, doktor, priest, pare pag yun, and scriba. Later, deified by the Egyptian. O ipakaginoo na po nila. Kung ba, magpakaginoo yung laging tawag ang tao gani yung mga lugar, magpakaginoo yun na. No, deified siya sa mga Egyptian. Ginoo po siya. His innovation laid the foundation for future pyramid construction and influenced religious and state architecture. State architecture. Hmm. Yan ta. Asa naman ta? Sandot lang ha. Dinita kang, dinita kang, kuan, Abraham ta. The nomadic architect of faith. Unsay, di ba, ang tao, sugod yun siya mga gikan sa agriculture, mga megastructure nito niya, mga megalithic, mga nito, mga dagko yung mga bato, mga megastructure yun diretso. Tao, kita kang Abraham. While Egypt was carving monument in stone, Abraham walked in the wilderness. His architecture was humble. Humble lang yung architecture. Sa man, tents, altars, and open space for worship. Yan Una, tents, yung balay. Altars. Ang altar. Kung naman bato ra gipaylo ang mga tagahawak siguro ang height Ito niya butang yung halad. Muna na yung structure, muna na yung architecture. So, sugod lang sa humble beginning. While, ito sa secular, kung sila mga lubnganan, pyramid, mga sarcophagus, mga dolmen, na grandiose na. Kani, sugod sa altar.
God's covenant with Abraham, ah, God's covenant with Abraham, unlike Pharaoh's built for self-glory, Abraham followed a divine promise to become a great nation and inherit a land prepared by God. Genesis 12:1-3. Muna isaad sa Ginoo sa iya. I will make you a nation. Altars, not temples. Wherever Abraham settled temporarily, he built altars to worship God. So, ito si Abraham, nomads man to. So, kung asa siya magapuyo, kung asa siya makabutag plastar, himo gito siya altar. Altar, di ba? As we said before, ang function day sa altar, ang connection niya ana is heaven. Di ba kayo? Wala lang, gamay lang na structure. Pero ang connection sa heaven. Through God. A people information. Formation. Formahon ng tao ba? God's plan was not to build immediate temples, but to build a people who would one day construct a sanctuary for His presence. Kanina, ang Ginoo kung siya may magplano, iya sang pormahon da ng tao nga mahiusa. Iya sang information ba? While ang tao maghimo sa og structure. Ang God, pormahon sa niya daan ang tao para magkig para mo'y moatiman sa iyang sanctuary or mo'y mo construct sa iyang sanctuary sa between sa tao ug sa Ginoo. Kita niyo contrast with Egypt as Egypt constructs its stones, legacies, God constructed a spiritual legacy to Abraham's obedience. Legacy ang ihimo sa kwan. Kini kato magud si Abraham nato siya mga descendants mo ba kaliwat niya. Kaliwat ana niya kana silang Moses, kana sila ni King Solomon, gikan na didto nga kaliwat. Si Abraham, gikan kang Noah, yeah, Noah, Shem, Noah, yung taingon dito kang Adam. Lineage na sila, genealogy, lineage na sila. Kini si Abraham, nan si mga descendants. Kini, patriarch descendants. The patriarch's connection to Egypt. Maning mga patriarka nga nakaatong Egypt. The descendants of Abraham played crucial roles within Egypt, contributing to its architectural rise. Abraham in Egypt, Genesis 12:10-20. Abraham visited Egypt during a famine, where he observed Egyptian society and architecture. So, kung naay kagutom, abtan asa maabtan si Abraham, adto na Egipto. Ay, kuan man kay didto. Jacob, ni si Jacob, ano siyang Israel. Later, Jacob and his entire family settled in Egypt, Genesis 46:1-7, forming the early Israelite present within the empire. Kini man si Jacob, doon na siya 12 ka anak. Si Abraham, nanganak siya kang Isaac. Si Isaac, nanganak siya, ang iyang anak si Jacob. Si Jacob, doon ay 12 ka buk anak. Kung isa sa 12 niya ka anak, si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, as a second in command under Pharaoh, Genesis 41:39-41, Joseph oversaw massive state project including food storage system that like include architectural infrastructure, grain silos, and administrative centers. Kini magud si Joseph, ibaligya niya sa iyang mga igsuon. May busim na sila kabok. Murag kay kaunsim siguro ni si Joseph, dahil iya manghod si Benjamin. Naman sila mo duha close. So, lahi-lahi na silang mama, dusi na sila kabuok. Hala si Joseph, gibaligyan na siya sa igsuon sa Egyptian. So gidala si Joseph dito sa
kani sa biblical history niya, Egypt. Si Joseph the Dreamer kay busa man siya gitawag Joseph the Dreamer kay kuan siya damgo ba, damgo siya, nga iya ring hubad, iya isulti dito sa Pero. So ang Pero ma-aware, mo ni imong buhaton, mo ni imong so gihimo siyang second in command. So nahimo siyang dakong ranggo dito sa Ehipto. Labi kay dito sa lugar nga asa to iyang mga igsoon na may kagutom na sad. Nya wala atong panahon na wala may lain panahon nga abunda kaayong pagkaon ang Egypt raman. Niadto sila Egypt, adto sila Egypt. So gidawat sila ni Joseph, gipasaylo sila para mas dali ato istorya, gipasaylo sila, gidawat sila didto. So katong iyang 12 ka igsoon nahimo to siyang didto sila ni nidaghan gyud sa Egypt. Nahimo to silang 12 tribes of Israel. So katong 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 dito sila nidaghan. Daw kay namatay naman si Joseph the Dreamer, namatay na sa to. Pero lahi na sad nga pero ang nakapuli nga pero gihimo silang slave. Mga Jewish man sila. Dili man sila na wala na diya si Joseph the Dreamer. Ang mga bata pamatyon mo to nga si Moses kabalo naman ni no gipalutaw siya dito sa Nile River Nile River ba to? Check lang. Antod nga na punitan siya sa Rayna. I-adapt siya sa Rayna na igsuon sa hari. So kana si Moses nakaeskwela na siya dito sa Egypt. Ang iyang training Egyptian education. Influence na siya sa Egyptian nga culture. Kana si Moses. Pagkahibaw Hudiyo rin na siya, ipalayas na sa Pero. Napagpalayas sa iya, siyempre, nomads, nahimo sa siyang nomads. Tawag siya sa Ginoo. Magigistorya siya nga, Moses, kuha atong akong katawhan doon sa Egypt. So, mo ni siyang mabasa, no? Nga, during sa reign sa Egyptian, ang mga Israelita nakakontribute unsa man nga mga structure ilang na-contribute na kakontribute sila. Ang nakontributan nila is ang Pi Ramses or the Store City. Ang Store City, dito na siya nahimutang sa Nile Delta. Mura na siya syudad. Mura siya syudad ba? Kaya ang ilang gihimo mud brick man, mud brick. Mura na siya syudad na dito i-store ang mga pagkaon, kung naay kagutom, dito nila na kung naay gubat, dito nila na i-store. Kana nga mga structure, diha ra sila nakaparticipate. Pero wala sila nakaparticipate. Kani, based gini sa historical record wala sila nakaparticipate sa Abu Simbel, Ramesseum, Luxor Temple expansions, Karnak Temple extensions. Ana, pyramid Sphinx wala sila Obelisk wala sila ang ilaha katong store cities. Mao na siya mabasa sa Exodus 1 to 11. Ana, Israelites helped construct Phaethon and Ramesses, especially Pi Ramesses in the Nile Delta. Mo na sila, forced labor sila sa mabasa, Exodus 5:6-9, Exodus 1:13-14. Not stone carving. Wala sila kuha na ng stone carving. Ito sila sa mga mud brick. Mud brick lang gay mo na ng mud brick. Tunog-tunuban man na nimo ang clay ug ang hay ba na? Kapok hay. Anto makahimo sila bricks. So mo na ilang di sila naka-participate nga structure. So kung maram madali ang itong istorya, si Moses, ito na, yan ang gikuha. Pero kato sila, na edukar to sila, ang mga Hudiyo,
kuwan sila sa construction, anang aware sila ba? So, si Moses aware sad ug unsay panggobyerno, unsay palakad ba, eh, dito man siya nag-eskwela. So, dito na ipakuha na sa iya, o wala man kuano di na kay aron madali. Lahi sa Biblikal iya gid nang nakuha ug gidala niya sa wilderness. Moses from royal court to wilderness architect. Moses in Egypt, raised in Pharaoh's household, Exodus 2:10. Moses was educated in Egyptian knowledge, possibly exposed to architectural and administrative practices. Asa mabasa? Acts 7:22. Acts 7:22. Basa ninyo diha. The Exodus, Moses led the Israelites out of Egypt, initiating a spiritual exodus from stone monuments to a journey toward divine relationship. Exodus 12:31 to 42. The wilderness years. Kaning wilderness, nganong diha man sa wilderness gidala sa Ginoo iyang katawhan. For 40 years, the Israelites wandered, moving from physical bondage to spiritual formation. Numbers 14:33 to 34. Kaya nga namang diya sa wilderness, sa Kamingawan. Kaya ang mga Mesopotamian, Egyptian, Greek, ang Roman, nagisigihay na sila tubo sa gahom. Sigihay sila padako ba? Kana sila, gatuo na sila gods, mga ginoo-ginoo. Ang ila pa ganing hari, mga ginoo-ginoo pod. Nganong diha sa wilderness? Kay diha sa wilderness, wala may influence. Dili may influence ba ang katawhan sa Ginoo? Dili may influence sa mga pagtulon-an sa gawas. Mao day purpose for 40 years. Niya gidala. Hulba kayo no? Hulba kayo ang plano Ginoo ba? Nga. Ug diha sa wilderness, diha niya gipatukod ang Tabernacle of Moses. Sa man Tabernacle of Moses, mo na siya God's mobile sanctuary. Ganong mobile man, madala-dala man ni nila. Dala, tent ra mo siya, tent. Ang iyang design ani, tent. Nagpahimo ang Ginoo ana. Ang Ginoo mismo mao gyud naghatag sa unsay sukod, unsa kataas, unsa kalapad, unsa kadako. Asa mabasa? Sa to ha? The tabernacle, God's mobile sanctuary. At Mount Sinai, God provided Moses with exact architectural plans for the tabernacle. Exodus 25:8 to 9. Exodus 26:1 to 37. Kani, basahan ninyo. Exodus 25:8 to 9. Exodus 29:1 to 37. Constructed with specific dimension and materials. Naay material, unsang materials. Ang God mismo, mao'y nag-instruct. Acacia wood, gold, fine and linen, etc. Artisan, ang mga artist, were filled with the Spirit of God for craftsmanship. Exodus 31:1 to 11. Ang mga artist, filled gid sila sa God's Spirit. Aron mo design ana nga mga iyang gipang instruct. Unsay ipang design, unsay ipang butang. Ug sa tinuod lang, kung inyo nang basahon, bisag ang uniform sa pare. Ang God ana ang nag-design. Uniform ba sa ilang pare sa mga Hudiyo? Ang God mismo, ang unsay color, unsay butang, unsay borda, unsay tanan gikan sa structure, paingon sa suoton ng uniform. God ana ang nag-design. Walay tao. The tabernacle was sacred replica of Eden. Nara. According to scholars like Meredith Klein, pointing Jesus and the New Jerusalem. Ang kana ko nung ang kana ko nung Tabernacle of Moses. And makita na ninyo sa social media. Ingon ni Meredith Klein, gili-out man gini siya kini si Meredith Klein. Iyan ning gili-out ang Garden of Eden. Ug iyang nasuta
Kaya naman sa ilang scholar nga nag-layout sa Tabernacle of Moses. Nakita nga ang Tabernacle of Moses o ang Garden of Eden, prototype, mao ba? Maog konsepto, maog porma. Kulba kay ang Ginoo, konstansya sa iyang plano. Mabasa na ninyo dito og bisan man gani karon, kita niyo diya sa social media. Naaman ni nagtukod man gina sila karon tent kung giunsa gyud unsay itsura sa tent. Naman ay part Holy of Holies, courtyard, nana gikuha gyud na nila unsay sukod, unsay porma. Prototype din na siya sa Garden of Eden. So, dito na ano, si Moses, andun, nakasulod siya sa land, wala na siya kasulod, ang iyang mga si Aaron, ang mga descendant niya, nakasulod dito sa land of promise. Mao na karon ng Israel. Ug dito sa Israel, sa panahon ni Hari David, nung nagpanahon na, ang hari na si King David, nagandoy siya, kaya maghimo siya house of God. Kaya ang tabernacle, siyempre, na-dismantle naman to, kay mosulod naman sila dito sa tent raman kuto siya, temporary ra ba. Ang anak ni King David, si King Solomon, ang hari po nga nagsunod sa iya, iyang gituman ang wish sa iyang papa nga tukuron ang house of God. Mao na siya gitawag karon og Temple of Solomon. Kanang Temple of Solomon, prototype pod na siya sa Tabernacle of Moses. So, kung unsa tong Tabernacle of Moses nga nga gidesign ni God, prototype ana ang Temple of Solomon. Ha? Gipadak-an lang ang size, pero ang concept sa plano, maura. Ang hitsura, maura. Gipalig-on lang, gihimong bato, stone. Ha? Solomon's temple, prototype of the tabernacle. Solomon's temple followed the tabernacle design as recorded in 1 King 6 to 7. Hiram, kana si Hiram, a skilled craftsman from Tyre, gihired yun na siya, was hired to build and decorate the temple. 1 King 7:13 to 14. The temple became permanent house of God's presence in Jerusalem. So nahimo siyang permanent house of God, sanctuary between man and God sa Jerusalem. It include inner sanctuary, holy of holies, bronze pillars, altars, and ornate carvings of palm trees and cherubim. Kita na, ikan sa Garden of Eden, ang Garden of Eden nahimong Tabernacle of Moses or Tent of Moses. Then nahimo siyang Temple of Solomon. Anang panahon na nahimo silang saman nasud. So natuman ang panaad sa tong Ginoo nga ang kaliwat ni Abraham himo siyang nasod. So natuman. Ug naa sa didto ang sanktuaryo. Natuman gyapon tagbuanan sa tao ug sa Ginoo. Nga mao na ang Solomon's Temple nga model sa Tabernacle of Moses. Okay? So, natuman na. Pero naay mga propesiya. Kanay apilo na lang ko ni. Prophecies of a future eternal kingdom. Eternal gani, eternity ba? Kay kanang Temple of Solomon na kuan man na guba ba? Kini eternal ni. Sabi nag-ingon, nanagna Isaiah 2:2. Rupita Isaiah. Ingon niya, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established.
and all nations will stream to it. Bakit ba? 740 to 680 BC before Christ. Wa pagyabot si Kristo. Kingdom of Judah, Assyrian Empire rising. Kinsa pa nga propeta? Propeta Daniel. Daniel 2:44, Daniel 2:44. The God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Sulti na ni Daniel 605 to 530 BC. Exiled from Judah, Babylonian Empire. So nahimo naman tong nasod. Sundo na yung mga propeta, duha ka buong propeta. Ang Ginoo kuno maghimo og usa ka gingharian, gingharian nga dili gayud maguba. So ato ra nang masuta kung unsa na siya as mulawig ta sa history. So makita nato no nga unsa ang Ginoo o unsa sad ang tao kung mo'y magplano. Na? Ang tao gusto siya immortality, buhat siya mga dagkong structure. Ang Ginoo iya sa i-form daan ang mga tao. O gatong mga tao nga iyang na-form mautoy mo atiman sa structure nga iyang gihimo. Diba kayo no? Kanay, padayon ta. Cosmic alignments, covenant promises. Egypt, a temporary shelter for God's people. In time, Abraham's descendants, the Israelites, dwelt in Egypt. What was once place of refuge became their place of enslavement. Despite their contribution to Egypt's monumental legacy, they remained outsiders awaiting deliverance. God's unfolding plan, building his own temple. Even as Egypt massive structures, God was shaping history. His goal was not monument, but salvation. Through Abraham and his descendants, God prepared a nation that would be delivered from Egyptian bondage, Exodus 12. Receive divine law at Mount Sinai, Exodus 19:20. Construct the tabernacle as a mobile sanctuary, Exodus 25 to 31. Eventually build the Temple of Solomon as a permanent dwelling place for his presence. Reflection. Architecture of stone versus architecture of souls. Huh? Architecture of stones versus architecture of souls. Egyptian pursued immortality through stone. God pursued redemption through relationship. While the world admired pyramids, God looked upon a faithful man building altars. Ang tao nagtukod ng mga pyramid. Pero ang Ginoo iyang gilantaw katong nagtukod og altar. Gamay nga altar. Pero connected diretso sa iya. Mao to'y iyang gipanalanginan. Mo na si Abraham. Ikan ka Abraham, si Isaac, Jacob, Joseph the Dreamer, din paingon dayon kang Moses. Moses, Aaron, David, Solomon. Temple of Solomon na nahimo. So, I hope na dagan mong nakatunan. Taas-taas gid no isang oras. Kung compare na to kung unsa si God, kung mo'y mag-architect, kung unsa sad ang tao. Ang tao garbusa gyud. Bisag diya sa architecture, grabe. Gusto niyang di siya malimtan, buhat sa kanang sa structure nga iyang pagtuo ba di maguba. Kaya na Pyramid of Egypt, na mga dagko, grandeur, mga structure. Pero si God, humble beginning. From altar, Garden of Eden, altar, nahimong Tabernacle of Moses, nahimong, ah, Solomon's Temple. So, nga na, kung mutanaw mo sa detalye ana, kana si Meredith Klein, iya ginanggi kuan, iya ginanggi kuan nga ang Temple of ang
Tabernacle of Moses, prototype na siya sa Garden of Eden. So dinhi na lang pabilin ko sa inyo aning quote. In architecture, as in life, true legacy is not what is built by hands, but what is formed in the heart. Ang legasiya, dili na sa unsay gibuhat nimo sa imong kamot, ika nang binuhat sa kamot, maguba naman na. But what is formed in the heart. Kung unsa to'y imong porma sa kasing-kasing, kana mo'y magpabilin. Mo man ay dili na ba. Bisag mamatay ka, mawala ta aning kalibutan, mo padayon mo na. Pero sa atong mga descendants, sa atong mga anak, mga printi, mo na importante, mo na kagad, na pamaagi. Para structure, kaduha na lang na. No? So next, atong one is, gwapo na ni. Mo na ning kwan, classical. Classical architecture, mo na ning pag-rise sa kwan, Roman and Greek architecture. So, Mesopotamia, Egypt, nag-rise-rise naman yung mga kingdom sa mga gods. Mo gini sa una, gods. Ginoo, 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 Ginoo ba? Ginoo, Ginoo ang gagmay. Yan tao, pag Ginoo, yun ang makapabor. Basta gani, makita niya successful siya, Ginoo sad siya. Pero wala dili na siya Ginoo sa langit. Kay maggandoy ba siya mag-Ginoo sa langit, usabo na sa niya inastoryahan, basta kay balik siya sa uno. Ang iya na lang, Ginoo gyapon siya, Ginoo siya sa yuta, magpaka-Ginoo-Ginoo siya sa yuta. Siya may magbuot. Gyapon, garbo gyapon ba? O sige lang. Ato ning tunan nga sa ni classical architecture kini gwapo na gyapon ni. So, ang mga structure sa pyramids ako ma-suggest palit man ni ani. Kanang kwarta ninyo nga inyong pang-date, paes ana kay importante ni kay mogawas din sa board exam na rin mo halos tanan diri pag take na ko na diri nanggawas sa kuan mga definition of terms. Okay? Kana lang. O have a blessed Sunday, everyone. And please, guys, don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.